Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pili, basta Pilipino. Listen up, yo. Ang unang tumingin sa likod. Unang tumingin sa likod. Pangit. Oo nga. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Kasama natin ngayon, naririnig nyo na, from the Silly People's Improv Theater or SPIT. Welcome to the Linya Linya Studio, sina Ariel, Arin, Kara, Carl, and Papu. Boom! Hello. Hello. Magandang hapon, gabi, umaga Balik sa lahat ng mga yun nakikinig. natin. Yun, Ayun pala yun. Okay. Boom. Hi. Yes. Welcome. Hello guys, welcome sa Linya Linya headquarters. Thank and you, welcome Ari. sa Thank you, Linya Linya. Show Thank you, studio. Ari. Kumusta? Nakapagkape na ba kayo? Oo, eto Oo, na nga. eto na, Oo, yes. eto na nga. Nakapagkakape-kape tayo. Thank you sa kape-kape from Linya. Yan. Ay, nga, may mga ano tayo, no? Parang, ano man tawag dyan? Collab sticker. From Kape-Kape na mga linya ng spit. No? So, yung kay Sir Ariel lang nakalagay ang kanyang, linyang for once. For once and for all, kape para kay Ariel. Yun. Ang kinina natin yung ating grammatically challenged. Syntactically challenged statement. Ayan. Kara, ano yung sa'yo? Same din. For same once din. For and once for and for all. all. Yes, dahil in support ako of this line. Very much. Tumatak talaga sa akin to. Tumatak din. Yes. Ayan. Yes. Kay Carl na walang kape? Ako ay isang kape tayo. Ayun, isang kape tayo. Dahil hindi ako Carl. nagkakape, ilalay ko siya sa sarili ko. At ang inspiration niya ay isang team tayo. Yes. Isang team tayo. As Yan. host. Also known as ano yan? Unicorn. Unicorn. Yes. Unicorn. Unicorn. Ayan, yan. Talaga yun. Oo. So, Minsan, hindi mo alam kung nandyan. At totoo. Correct. totoo. Makulay, pero hindi mo alam kung At totoo. may sungay. Totoo. Ay, Oo, may isa siya. May isa siya. May sungay. Isa lang. Unicorn. Isa lang. Okay. So, Carl, Papu, Arin, hindi talaga kayo nagkakape? Ako, nagkakape ako. Okay. Mamaya-maya. Mamaya-maya. Baka mamaya sisigaw ako dito, tas medyo ma-overshadow na. Mamaya na. Pero yan guys, welcome here. Maligayang buwan ng wika, no? August ngayon. No? Salamat. So, sakto rin, no? Pero, fresh from Baguio City kayo, no? Yes. Yan ang tinatawag na, somewhere capital of the Philippines. Somewhere. Somewhere. capital. Kasi somewhere in the north din. Correct. Kumusta? Anong meron sa Baguio? Nagka-show kayo doon malamang, no? Yung show namin was in partnership with Vivita PH, which is the company of our founder, si Gabe Mercado. So, fundraising siya para sa company ni Gabe. And nasa Baguio Convention Center na sobrang laki. Very good. Very smooth show. Tapos, ang babait ng mga Baguio audience, actually. We had an audience count of like 1,200 during that day. Wow, grabe nga. Not just from Baguio, may mga umakyat galing different provinces like Pangasinan, La Union, just to watch us. So it's very fun. Yes. And what I liked about it really, kahit madami sila, parang kitang-kita mo silang lahat from the stage. So kumbaga, nakikita kong they're having fun. So nakaka-contribute yun na mas umaano tuloy ako. Actually, Ginaganahan. umakyat ka Oo. pa sa balcony, Yes, diba? How long did it take oo. you to get there? Well, I'm a fast runner. Ay, well, Hindi athlete. naman. Siguro 3 minutes. Yeah. Grabe, haba yun. Haba yan. Kara, will you suggestion Hindi, from the balcony? In 3 minutes from papunta pag tanong niya at pagbaba. Okay, so two-way na yun. Yes. Okay. Uy, pero dadagdagan ko yung sinabi ni Kara. Importante yata talaga yun sa spit na nakikita namin. Or at least that's how I learned playing improv with spit when I first joined spit back in 2006. Lagi namang nakikita yung audience. Kasi may mga ibang iterations ng festival. Sa festival, sa halimbawa, or sa ibang lugar,
mas parang theatrical in the sense na yung Hindi mo mas nakikita yung dimmed, hindi mo audience. nakikita yung audience. But I think ang laking bagay din na nakikita namin yung audience. Ano. So, ganun yung sa Baguio kasi, Yes, no? oo. Oo. Kaya nga ay sige, go Sorry. Carl. Personal preference ko, actually, hindi ko nakikita yung audience. Paano mo kukunin yung Hindi, suggestion? kunin ko suggestion, kita ko sila. Pero once magsimula yung performance, okay na. What do you Parang, after ko makuha yung suggestion from the audience, nakikita ko sila, good. Pag magsimula yung performance, parang better kung hindi ko na sila nakikita. Okay. Para makapag-focus dun sa Okay. nangyayari. Yun yung, at least, para sa akin. Oo. Ako ganun. Kayo, may may preference ba? Same with Sir Ariel mostly ba? Or meron din katulad ni Carl na nakakabawas ba ng pressure hindi sila makita? Ako, basta maganda yung tunog. Yan. As a musician, Ibang bagay, si di ba? Papo. Visual siya, auditory. Audio spatial. Audio. Yes. Audio. In fact, nakakatawa kasi si Papu, laging pinapakailaman yung mga mixer. Kahit saan kami pumupunta. laging pinapakailaman. Kahit hindi niya show. Kahit hindi niya show. Hovering na siya eh. Parang like- tinitingnan niya. Correct. Isesend ko yung audio file nito kay Papo. Baka feeling ko meron siyang mga i-adjust. Pa-review mo. Pa-review. Pero nakakatuwa, bago tayo mag-record, pagdating ni Papu, nakita ko siya, tinitingnan niya na yung yung setup. No? So, ganun kahalaga yung no. Kasi bawat pinupuntahan yung venue, iba-iba rin yung setup no. Yeah. So parang very particular din kayo sa magiging magiging forma niya and ano yung positioning ng mga tao. Kanina kasi 'di ba inuusog natin and sinasabi ni Papu sa akin para covered yung pati mga Sightlines. Oo, yung mga sightlines. may ganun pala. Pero kanina naman, nabanggit nyo, Baguio, okay yung audience. Malamang, ang tagal na ng spit, nakaikot na kayo sa iba't ibang lugar. Parang nagkaka-personality ba yung iba-ibang lugar para sa inyo? Nagkaka-personality yung lugar Parang may itself. particular lugar na ganito yung type of audience or hindi naman. Siguro dun sa 3 times na nag-Cebu tayo, or at least 3 shows na nag-Cebu kami, ang na-notice ko doon in particular ay sobrang tawang-tawa sila sa mga smart, political, smart, and very science or STEM heavy na topics. Hinanalo si Papu sa beauty contest. Yes. Dahil it's both political and Tama. and STEM heavy. STEM heavy. Oo, yun yung napansin ko sa Cebu. Ako, kung ang naisip ko, dahil sabihin na natin, kasi dahil recently marami talagang gustong manood ng shows ng spit. Mas, ano ba tama? Heterogeneous kasi iba-iba. Mas heterogeneous yung, at least yung Manila audience natin. Mas heterogeneous, di ba? Parang hindi, napanood nila tayo online, pero first time nilang manonood ng live, ng sharing the same physical space. So iba, so hindi katulad noon parang may profile yung lagi nanood sila ay mga taga Makati. Yuppie. Taga Correct. Makati. Makati. Kasi yuppie sabi mo eh. Yuppie. yung nagpapatigil ng traffic na nagtatrabaho sa Makati. Correct. Yun yung profile nung madalas na yun na nandun sa space na yun. But now that we are exploring other performance spaces, medyo mas mahirap, hindi naman mahirap, parang nag-diversify. Yes. Actually, dumami yung mga younger ones na nanonood sa amin. Dati, parang tanggap namin na, yun nga, puro office people ang nanonood sa amin. Pero ngayon, dahil sa social media, biglang college students, early 20s, at saka bumabiyahe talaga sila. So, nagulat ako doon. But very pleasant surprise. Doon sa sinabi nyo din na parang nag-diversify, parang for me naman, ang na-feel ko, ako yung nag-iiba yung personality. Depende kung saan tayo magpa-perform. Parang diba? yun. Yes. Baka ako na yun. Like, Caramel kunyari, yun. sa environment na open space, parang mas, okay, big energy to. Or like, pag mas intimate siya and yung audience natin is mas corporate or like yung mga sa hotel man, parang biglang nag-a-adapt na, okay, ganito tayo. But, oo. Pero we always say na malalaman natin kung ano yung klaseng audience based on the ABC race na ginagawa natin. Oh, yeah. Like sa Baguio, ABC race natin, tapos lahat sila puro
Alak. Puro alcohol. Well, to be fair naman yung tanong natin, ano ang masayang gawin kapag Malamig. malamig? Oh. Anong Masarap Masarap gawin Malamig. pag malamig. We basically got a grocery list of different alcohol. Yes. Alcohol. Brands and kinds. Sa Marikina naman, R22. Yun. Rated 22. Oo, R22. Ang ano. So I guess we in a way we kind of see what the audience is like based on the first thing we do on stage. Kaya magandang pang-warm up yung ABC, no? Yes. Meron na kagad preview kung ano. May hint na kayo kung anong magiging timpla ng show. So, nagpi-play out din ba yung ano? Or may factor din ba yung language nga? Kasi kunyari nasa Cebu nga kayo, may Bisaya. May adjustments din ba kayong ginagawa for the language? Nagpe-prepare din ba kayo ng mga lines na mas relatable for them? Or may Bisaya, Ilonggo, ganyan? We don't prepare, pero nagkataon lang kasi sa Cebu na we have someone who speaks Bisaya. So we played a game that uses our non-existent knowledge of Bisaya para mapasaya yung audience. Naglaro tayo ng slanguage where we asked like Bisaya words from the audience, and we had to define it based on nothing. Wala kaming basis. Based on how it sounds, siguro na yung pinaka ano. And then gagamitin namin siya sa eksena. I think the most recent one na talagang was a hoot is when we were in Baguio. We asked for an Ilocano word or Cordilleran language from the audience, and someone gave like ukel. So ang definition ni, was it yours? Thea. Ang definition niya, ukel, noun, a small guitar. And then the scene went, may magkaharana ako sa'yo, tututuin ko ng aking ukel. And then lakas ang tawa ng audience because apparently, ukel means testicles. Tapos gumanon pa si Carl. Tawang-tawa yung mga tuwang-tuwa at tawang-tawa yung mga audience dun sa ganun. Naging hashtag siya dun sa mga Hashtag ukel. Ganda. And IYK. Yes. IYK. Umulit siyang IYK. If you know. May bago tayo ngayon, guys. May bago tayo. If you know. IYK. Tama, alam na nila yan. If you know. Kailangan iba yung tono nung next na if you know. If you know. Yan. So, If you know. Yes, ganyan. pero nakakatuwa, no? Kasi nga ang diverse ng language ng Pilipinas. So pag pupunta kayo ng iba't ibang lugar, parang mas lumalawak din yung vocabulary ng pwede nyong paglaruan. Correct. Totoo. Yeah. So, Or katulad, sorry, kung idadagdag ko, siguro yung nagamit namin doon or nagamit namin as a strength yung, kasi usually di ba sasabihin pagka nasa taga Maynila ka, Imperial Tagalog. Imperial Tagalog yung meron lang kami. So, and we embrace that. That limitation becomes that limitation and that personal truth, that vulnerability, we call it. Wow, vulnerability. Diba that seemingly lack is what we embraced as players. Para din we had fun, tama ba? We had fun with our audiences. Kasi natutuwa sila na may alam sila na hindi namin alam. At hindi noon lang din namin nakita na, may recipe yun for a very nurturing comedy. Yes. Add ko yung sinabi mo, Ariel, kasi ang ganda doon, kasi nga, kapag nilalaro natin yung language, hindi competitive yung dating mas alam namin to kaysa sa inyo. It's more kakampi nyo kami. You know? Like, even if nyo alam to, yung palakpak nila towards the end, lalo pag nakukuha namin sila ng tama. Grabe, sobrang feeling mo talaga na kakampi namin tong mga audience. Like, by kakampi, meaning, they really are here to support and they they are want having us fun. to succeed. Yes. Yun yung maganda sa audience namin. At the same time, they want to see us fail. parang pareho. Reminds me of like the Good Things Clown and the Bad Things Clown. Na Good Things Clown is you celebrate when something good happens to the clown. I think we're both the Good Things and Bad Things Clown kasi tawang-tawa pa rin yung audience kapag
hindi natin nagawa yung dapat natin gawin. If we fail or bad things happens to us. Yeah. Sobrang, Oo, ganda. Yeah. Pwede ba natin pag-usapan yung improv theater para sa mga nakikinig na hindi masyadong familiar tama. with that, no? So ako lang, siguro growing up, ang basis ko lang ng improv theater, yung napapanood natin na Whose Line Is It Anyway, no? Na yun din yung laro natin sa show mamaya, no? Pero sa Pinas ba, meron nga ba tayong shows noon na improv theater? Or can we consider gag shows as improv theater din? Or yung noontime shows na may mga skit sa gitna, improv theater ba yun? Yun muna. Ang alam ko, ang unahin kung historically, parang as a tool to perform for theatrical performances, parang pwede siyang iugat sa PETA Theater, sa Philippine Educational Theater Association. Parang sila yung unang as an institution, meron talaga silang kinumbida para turuan sila mag-improv at talagang pangunahin siyang tool to create their performance, especially kung medyo activist yung at street theater yung ginagawa. Yun yung kung tama ang aking pagkakaalam sa history. Mas yun yung isa na galing sa labas yung form tapos na inadapt para sa isang institutional theater performance. Hindi ako masyadong maalam sa balagtasan. Alam ko may script din yung balagtasan. Pero may portions din yata na improvised. Na iba rin yung skill na tutula ka with rhyme and meter in a specific language. Tapos walang responding ka lang right there and then. Pagkakaalam ko rin na in every province, actually every province in the Philippines, ay may kanya-kanyang versions of improv. It's not the Western kind, pero when they improvise music, as in, imagine mo para siyang flip-top pero gitara yung mga gamit nila. At hindi sila gaasaran. Para mga harana na improvise, there's a lot. There's a lot of improv all across the Philippines. Even before improv was improv. Na parang label from the West, for example, from a different tradition, no? Ano nga bang difference ng improvised theater sa sa mas nakasanayan na rehearsed theater? Well, nasa pangalan dyan, improvise yung isa, rehearsed yung isa, Pero ano pang pagkakaiba nila? Kasi rin kunyari sa battle rap nga, mas maalam ako doon, parang yung battle rap, siya prepared din siya, 'di ba? So, pumunta ka doon, memoryado mo na, pero may freestyle din siya, na pwede ka rin on the spot mag-rebut, pwede kang ganyan. So, yun, yung improv theater ba, parang purely freestyle siya, nahihintayin mong mangyari yung mga mangyayari and then saka ka lang magre-react to it? Or may certain level din ba of pagiging rehearsed siya? Yun. Sorry, Aaron. I would say that yung rehearsed part is a structure. So, meron kaming mga games na sinusundan, pero yung mga nangyayari sa games, yun yung improv. Pero there's a very strict set of rules na ito yung dapat mangyari. For example, we have a game called Two Rooms na nasa social media namin. And yung rules nun ay may 4 na players, tapos pag may umalis sa isang room, pupunta siya sa isang room, di ba? So, may structure siya, pero yung dialogue, tsaka yung sitwasyon, lahat yon improvised. So, I would say yun na yung pinaka-rehearsed aspect of it. Parang I can liken it most to sports. For example, magbabasketball ka, alam mo yung rules, alam mo yung everything, na kailangan mag-shoot sa... May play. Pero hindi mo alam kung ano yung mangyayari mismo sa game na to. Na, okay, ibablock ako nito at this specific moment. So, kailangan ko as someone who doesn't play, si Papo feeling ko mas makabili ng better basketball metaphor. Tama naman. Tama naman so far. And kaya rin ata ang gamit natin na terminology is we play. And we play games rather than parang we perform skits. Yes. Hindi. Parang we play different kinds of improv games. Na ang basketball court namin ay stage. Walang hoop at walang bola. Oo. At walang competition. Yes. Well, It's competition in
a celebration in the guise of a competition. Yes, there you go. Beautiful. And may relation din sa kanina sa sinabi ni Cara na parang pag improv theater parang involved yung audience. Interactive siya. Na parang yung rehearsed theater, more talaga. Passive. Na manonood ka lang. Minsan may mga nasasali naman sa theater na na audience. Pero mas nanunood at saka nagpo-perform. Pero kayo actively, getting the people involved sa So nagiging interactive. Yes. Ari, ang ganda ng segue mo dyan kasi tama-tama. Yung sasabihin ko, perfect. Masabi ko na yung segue. Yes, accomplished. Segue, di ba, Ariel? Yes. Oo nga. Sige. Correct. Gusto, kasi parang, for me personally din, and I think nakakatulong din lately sa mga trainings and rehearsal, it's yung being attuned more to your emotions or kung paano mo i-escalate yung emotions. And parang, I see na yung some theater exercises na we do. When I say theater exercises, it's more of, okay, ano yung nararamdaman mo? Paano mo pa to ipapalabas? Paano kaya i-connect to sa sabihin ko? Basta ang point ko talaga is, whatever we feel on stage, the audience can feel it too. So, kumbaga, magandang attune ka sa emotion. Even, of course, on the spot naman yun, hindi mo talaga malalaman at the moment kung ano. But if you have more control or more knowledge on how you can be more attuned to your emotions, kasi palagi ko nare-remind sa sarili ko, kalma ka lang, let's have fun. Because whatever I'm feeling right now, most likely the audience can feel it too. Parang ganun. Kasi ganun ka, intimate yung connection mo with your audience when you perform improvised theater. Yeah, tsaka hindi mo siya necessarily ma-reproduce in another show. Parang tuwing meron kaming show, para kaming merong inside joke with like, kung 500 people yan, 80 people yan, parang for that 2 hours, atin lang tong ito. Lahat ng ine-enjoy natin, tayo lang makakaintindi nitong ginagawa natin. So medyo naging challenge nga rin yun, yung how do we put yung paglabas namin ng videos online. Naging challenge din yung how do we let the online audience experience somehow na in on it din sila kahit wala naman sila dun sa experience. Yung buong experience. Yes, kasi yung inside joke starts the moment the show begins, diba? All the way until the very end. And I think that's why in the beginning, kasi last year lang kami naglabas ng videos. And Spit has been around since 2006. I feel like 2002. Tayo pala yung 2006. So I think that's why for many years, sobrang resistant kami maglabas ng video. Kasi wala naman sa amin videographer tsaka editor. So kung maglalabas kami ng video, tripod tsaka camera lang yan. So sobrang boring. Ako nga, hindi ko papanoorin yun, di ba? So we had to, when we released videos, we had to find someone na nag-improv din. Yes. Para alam niya kung saan ifo-focus yung camera, kung paano siya ipapakita on social media, para maramdaman ng audience na nandun din sila. Paano nga ba kayo nakatawid to mas maging active sa social media? Hiring people. Kung kami lang, walang mangyayari. We had to hire outside people who are very, very talented. So, yun, I think that's how. And Papu spearheaded this. Yeah. Baka gusto mo ba ikwento yun, Papu? Ano lang naman siya, it's more of like me wanting something new for Spit. And at the same time, parang nagkaroon lang ako ng feeling na kung hindi natin to itry, like maglabas ng stuff online and then somebody else does it, parang ang pangit sa feeling na merong essentially pioneer ng improv group na biglang parang napag-iwanan ng panahon dahil lang hindi nag-try maggumawa ng something online. And I guess it worked. It worked. So well. Grabe. Pero gusto ko rin siyempre sabihin na it worked because I think the group has also worked together. Yes, I for sure. think the way we play is also something that people have parang kung ano yung ikina-enjoy nung on-site audience namin na sabi nga ni Papo kung tutuusin yung buong karanasan o yung experience from start to finish, isang team tayo na nandun sa isang buong laro throughout. Natuklasan din pala namin na kahit yung hindi doon sa room na yun, wala doon sa room na yun, ma-enjoy din pala nila yung nagagawa namin. Which I think kaya din siguro gusto din namin na kapag
kapag mag-on-site show kami, meron ding gusto namin i-emphasize na magkatulad yung karanasan, pero iba yung quality nung karanasan watching us online, on-site, where you get to see an order of, di ba? Kasi ang nakikita, Saka makakapagbigay ka. makakapagbigay suggestion, yung mapapakinggan ka namin. Kasi sa online, chunk, modular, di ba? Yung isa mo lang mapapanood, pwede namang sunod-sunod mo panoorin kung nagbi-binge watch ka. Pero hindi yun yung isang gabi. Hindi yun yung isang gabi. May sarili ring danas, di ba? May sarili ring danas na yung nandito tayo, iisang espasyo, iisang, and from start to finish nga, gaya na sinabi ni Papa. And makikita mo yun sa mga nagko-comment na mga nakapanood na, let's say, nag-start sila nanood sa phone, tapos biglang nakabili sila ng ticket at nanood, tapos sabihin na parang, I was here at iba pala talaga yung experience live, gano'n. Parang grabe, mas masaya pa pala pag live. Yes. Siyempre, iba live na. Pero ang ganda rin kasi siguro para sa ibang tao na, kunyari, may pagka-impossible na mapanood nila talaga kayo ng live. Nasa ibang bansa sila. They get to experience pa rin yung yung pero may thought lang ako pagdating sa sharing videos online eh. Kasi kanina medyo na-compare ko to battle rap, no? Pero madali rin siyang isipin na comparable yung improv theater sa stand-up comedy, no? Dahil para siyang theater na may stand-up comedy. Parang madaling isipin na gano'n siya. Pero, ang naisip ko kasi, sa stand-up comedy, ang hirap din i-share online. Kasi it's the same jokes that they perform, bawat show. Pwede nilang ulitin yun. And gano'n talaga yung nature ng stand-up comedy. Oo, nire-refine mo siya, di ba, sa bawat pag-uulit. No? Yes. Pero, siguro yun yung pagiging... yung aspect na to ng improv theater na bawat performance, bawat play ay bago, ay nakakatulong sa pag-share online. Kasi proud kang i-share yon kasi dyan lang yan mangyayari. Yeah. Yes. And hindi na namin yan ulitin. Sa inyo na yan. Kasi sa susunod, may bago na kaming may isip dyan. Yes. Unlimited content. Unlimited content. Or at least we try to push for like, narinig namin yung word niyan before. Let's get a new word. Yes. Nasa social media na namin yung Snow White. Sinasabi namin yun na Sabi recently na parang Conscious talong na naman yung talong or kulay na naman yung nasabi. So baka same bag of tricks. At kahit parang we catch ourselves, we're mindful and we're demure that way. We're Mindful. Very demure. Very cutesy. Ano din? Because each member brings something different on stage, diba? So, yung kunyari, same game, different players. So, iba yung dynamics. It's even there na parang, ganito laruin ni Papo and Arian yung new choice, ganyan. Tapos iba din yung dynamic pag si Ariel and si Carl. So, parang sobrang talaga. And nagiging conscious din kami sa casting namin na, last time si Carl and Angelica to ibahin naman natin. Last time, nanalo na ako sa Bucon. So, si Aaron naman. Ay, Si Aaron. Sana ma-request ninyo lagi na Aaron. Pero at the same time, Kara, minsan kahit same people, let's say, iba lang yung side ng bed na kung saan siya bumangon. Iba yung As in, never kahit same talagang prompt, uulit. iba talaga yung kakalabasan. Different each time Firm talaga. believers kami ng chaos theory. Or the butterfly effect. Paano? Go, sir. Dadagdag ko, babalik tayo lang, yung napag-usapan namin ni Papu nung isang araw, kahapon yata pa uwi. Parang ang analogy ko, may naglalagay ka ng bakod. Tapos yung bakod yung magdedetermine kung gaano kalaki or kalawak or kataas yung pwede mong laruin na space. So parang feeling ko yung improv, baka mas kaunti yung bakod niya than theater, for example. Kasi si theater, bawal makalimutan yung lines. Or kapag nakalimutan yung lines, saka ka mag-improvise.
paano ba? Mas maluwag ba? Mas mababa? Basta iba yung quality ng bakod sa improv theater. Sa quality ng mga bakod siguro ng improvised theater. No? So, Parang sinabi mo. Kasi, ng scripted theater rather. Ng scripted theater. tama, Ariel. I think dito pumapasok yung everything is a gift na principle sa improv na kahit anong mangyari dyan, any offer, basta, magagamit yan. Basta saluhan lang talaga ng kasi partner mo. Doon. I really like that bakod analogy. Iniisip ko tuloy na sa scripted theater, mas mataas yung bakod nila, pero mas maliit kasi it's just them. Diba? Yeah, And the audience is just an audience. As opposed to improv theater, na mas mababa yung bakod, pero mas malaki dahil kasama yung audience doon sa bakod na ginagawa natin. Yeah. Oo. Mas porous yung bakod. Porous! Pero yan, yung bakod, no, anong tawag dito? Parang, ano yung advantages ng bakod na to na mas mababa at saka ano rin yung disadvantage? Kasi, kunyari, pagka theater, rehearsed theater o kahit battle rap or stand-up comedy, memoryado mo na lahat. No, pa-perform mo na lang. It's either makakalimutan mo siya or mapaperform mo siya ng as is. Pero improv, advantage ay pwede kang on the spot na hindi pwede, no? Talaga on the spot mo siya gagawin, no? Pero may disadvantage din ba 'yon? Na may mga araw bang walang lumalabas na na spontaneous sa inyo? I would say nagiging disadvantage siya minsan kapag merong responsibility to paano ba yan? Let's say, cater to a certain audience. Let's say, corporate event na merong mga specific things na kailangan mabanggit or hindi pwedeng sabihin. na hindi pwede sabihin. Because that in itself is a bakod. Yes, Because yes. that in itself is another bakod. Yeah. Parang dun siya nagiging, parang kung papasok ka with pure improv instinct in an environment na meron ngang mga rules, parang kami internally ay medyo nag-a-adjust yung laman loob namin around that. May mga kiniklip tayo sa okay. Parang I feel kung ikaw ay nasa isang rehearsed environment, papasok ka naman na fully knowing na merong mga ganon and maybe even na-curate mo na yung sasabihin mo in such a way na wala, like yung mga bakod ay accommodated na. Oo, mas familiar ka. Again, parang kumbaga sa room, kung spaces nga, kung dahil sa rehearse mo sa scripted theater, kabisado mo na hopefully yung dimensions nung bakod eh. Ito hanggang dito lang ako pwede, ay ito pwede kong itulak. Pero sa improv, kapag may bagong nadagdag, iba pang skill din yun na syempre yun yung rehearsal, I guess. Yung parang paano ina-navigate kapag may additional 1 or 2 bakods outside na hindi namin usually nagagamit dahil pag non-corporate show yung ganun. Wala yung bawal sabihin ito siguro yung competitor brand. Mga ganun. Wala kaming ganun kasi mas freewheeling yung wala yung bakod na yan. Pero dahil may corporate show, may isa pang bakod or on a regular show, di ba? The fact, pag may makita tayong bata sa audience, parang okay, automatic. PG tayo, unless nasa Baguio ta. Inisip ko nga tuloy kung bakod nga ba siya or para kunyari, meron tayong playground na plain lang na walang laman. Tapos pwede nating takbuhan yon. Parang sandbox. Tapos biglang one day, meron dyang nakatirik na poste. Like, for this gig. Nandyan siya. Huwag mong banggain yung poste niya. Diba? So, parang minsan biglang, meron dyang slide. Pero bukas wala na yung slide. Yes. Today lang. Ganda kasi Tapon playground kami pa rin ng yun. mga pako sa sandbox. Huwag niyong tapakan. May mga pako doon sa sandbox. Ano lang din ulit, parang comparing it to other art forms, no? Lalo si Papo, musician siya, no? Apart ng band. So, meron kayong mga rehearsed na mga kanta, tapos pina-perform nyo siya, no? May tendency na maging paulit-ulit siya, no? Diba? Yes! Sobra! Gets yan, diba? Parang paulit-ulit nyo na itong tinutugtog. Pero, yun yung hanapin ng audience, no? So,
yung parang ulit factor and yung sawa factor, both sa performer and dun sa mga nanonood. I think yun yung isang kakaiba sa improv, na kayo rin mismo, iba-iba yung pinoperform nyo every time, kahit the same format, iba-iba yung lumalabas. Same goes with your audience, na pwedeng paulit-ulit kayong panoorin dahil nag-iiba rin yung kinalalabasan niya every time. Yeah. Walang question dun, no? Still lang sinabi ko Although lang. I will I agree. say, yes. Although I will say that there were many times, syempre, Ariel and I have been in the group since 2006, where there were certain games na talagang, ayoko na laruin yan. Stop. Don't put me there. Ganon. Kasi sobrang sawang-sawa ka na. So, in that sense, meron din as performers. But, yun nga, hinahanap ng mga tao. It's sort of the same. With, May ganun siyang intersection. Correct. With Ali's question. And, So meron pa rin naman. It's just that yung form nga na to, mas fluid kasi. Kaya mas pwedeng open may lang siya. lumabas pa rin na iba. Okay, ibang topic naman. Professional wrestling. Pero ang galing lang kasi ang daming nag-overlap na ibang art form, pero naging iba rin siya. So, ang saya lang. Yung isa ko pwede bang isang round ng background yung 5? Wow. Para lang makita natin yung diversity siguro ng group and how it plays sa sa play nyo as spit members. Yan, sige. Okay. Ako, content creator, mainly. Dati, kasi ngayon, main ko is spit. But, ako kasi, yung background ko, nagsimula ako sa spit last year of college. So, I would say, sa lahat ng spit members, ako yung lumaki sa spit. So, yung backbone ko talaga ay improv. Dahil 19 pa lang ako, yun na yung ginagawa ko. Kahit anong trabaho, ang pinasukan ko after that, constant yung spit sa akin. So, I would say, siguro ako lang yan, no? Or happy. Yeah. Happy. Happy was almost, I think, graduating. Tsaka sabihin mo din naman na nag-aral. Nag-aral naman ako. Sorry. Nag-aral ka ng, formal training. May formal training. May formal training. Correct. So, pumunta akong US 2014 to study improv kasi gusto kong ibalik dito na pwede nating ituro to. Dati kasi, puro trial and error kami ng spit. And then one day, pumunta kaming US, tapos nakita namin, ganito pala yung improv dito. May school, may admin office. Yun talaga yung admin office. Tapos, ang dami-daming tao na gustong mag-improv. So, sabi ko, okay, aaralin ko to so I can bring it back. So, I was in the States from 2014 hanggang 2018. Tapos, inaral ko lahat, tapos binalik ko dito. Okay. Sige. Ako naman ay nagtuturo ako sa university ng Filipino Department sa Ateneo. Nag-theater din ako, university theater mostly. I also have done professional theater. So, yun yung aking background. Pero mahilig talaga ako mag-perform. Monetizing KSP. So, lahat puro tumawag sa akin ng KSP dati. Ganon, di ba? Para, nag-benefit po ako. So, yun yung aking, masaya ako sa buhay guro. Nag-aaral ulit ako ngayon, nag-grad studies ako. Yun ang aking background. Parang ang feeling ko, ang pag-i-improv ay ginagawa ko nung nagbabahay-bahayan na ako nung bata ako. Tapos ang gusto ko ako yung katulong na inaapi-api kasi yun ang napapanood ko sa TV. Improv, siguro yun na yung improv noon eh. Yung, hindi ka naman tinulak nung kalaro mo. Parang, yung gagawin. Bad improv yun siguro ngayon. No, bad improv. Pero yun ang, gusto ko sabihin yun kasi feeling ko play really informed. Yes. I'm embracing how play is very much part of even how I teach, even how I'd like the learning environment that I build allows for safe playing but also brave playing. Ayun. Yun yung Okay. gusto. Ayun. Sige.
Cara. Hello. I used to be a corporate girly, but now nag-resign na ako sa 9 to 5. I am now a marketing freelancer. Let's go. Sabihin mo yun. Yes, I am now a marketing freelancer. And then, improv, I started learning improv 2018 sa Third World Improv. And then graduated in 2019. Nagkaroon ng audition for house team. And I auditioned. I will let Carla, the three of us auditioned. We passed. We're actually in the same, Batch. We are, meron pa kaming isang improv group which is housekeeping. Doon talaga kami nag-start. And then, I joined Spit. We joined Spit 2022 na. So, Spit. Got us. Got us. Yeah. Invited us. Ganyan. 2022 nga ba? 2022. Drafted us. 2022. Ayaw kasi bago mag-eleksyon. Yes, Hindi, oo. pagka-eleksyon. Around that Diba? time. Time. But I feel my first experience with improv talaga, nung elementary kasi, lumiwat ako ng bagong school. Meron pala silang impromptu or extemporaneous speaking contest na mga contest. And then hapon, nagtatawag sila ng contestants. I think wala pang sumasali. So tinanong ako, Kara, gusto mong sumali sa impromptu speaking contest? Sabi ko, ano yun? As a 10 years old. Tapos sabi nung isa kong friend, quote and quote, ay, mahirap yan, wag kang sumali, di ka mananalo. So I was like, Isang kaibigan, sign me Isang up. kaibigan. Correct. Isang kaibigan. Yes, nanalo Yan ako talaga ng mga third isang kaibigan na yan. Third placer, impromptu. So, binigyan lang nila akong 3 words. Hindi, gusto ko yata magsalita, nasa 10-year-old. So, nagsalita lang ako, ganyan. Natuwa naman sila. And then, nung high school, nagkakaram ko for news report. Nagkakaram kami. So, wala kami nagawa, di ba? Uy, anong balita today? Anong balita? Bilisan mo, anong balita? May dyaryo siya. Tapos, sige, ito na yung topic natin. Wala kaming anything. Salang lang. So, kabit nung sinabi mo, Ariel, na malaking part talaga yung play. And wala ka ng choice. You have to do it. So, bold choices. Hindi ka papasa eh. So, feeling ko din, hindi yung nag-urge sa akin now na ang sarap gawin ng improv kasi ang saya din ng mga memories ko. Alam mo naman, totoo yung memories na link sa improv. Pero I think those experiences led me to what I'm doing right now. That is me. Yeah. Ako ay isang naging corporate lang ako for 3 months. Tapos nag-resign ako because corporate is not for me. I'm a freelance creative and budding content creator. Yes. Ano ba? Budding. 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 Hindi budding. Nothing against bading. Nothing. Paglinaw mo lang yung Of course, pronunciation. nothing. Of course. Nothing. Recently, namatayan po ako ng jowa. Oo, na taga-spit. Love you. Oo, thank you. Same with Cara, na-recruit kami ng Spit Got Us in 2022. Pero I've been working with Spit for as early as 2017 because I am their current musician. Hi, Pepe. Bumalik ka na, please. I am Spit's current musician and in 2017, 2018, si Ding Dong kinuha, gusto mo mag-music dito? Sama ka kami yun, mag-music ka dito. Excellent ding dong. That is, yes. No? Excellent. So, nag-shadow na kay Pepe and I used to do music for Spit. Pero ang first ko with improv comedy was in 2014. May nagpa-audition na sa college yung isang friend ko na namesake ko rin. As in, Carl, punta ka dito, dali, audition ka para sa 1.5 Men. Sige na, fun to. I'm like, ayoko. Yung nasubukan ko siya, I'm like, pwede ka palang mag-theater na naglalaro ka lang. So, yun yung, unang sabak ko sa improv comedy na unang try ko pa lang, ang saya nito. Gusto ko siyang gawin. And ever since that day, nag-improv na ako. Pero yung earliest ko ng improv mismo is same with Cara, is also extemporaneous speaking. Kasi back in high school or even elementary, yung my dad is so obsessed with like his 3 boys being like public speakers. Very hard naman yung obsessed, pero looking back, parang medyo ganun. Like, say something about these scissors. Like, make a speech. I'm like, ha? Parang hindi siya formal. Like, talagang very instinctive yung gusto niyang ilabas. So, nag-join ako ng mga extemporaneous speaking. Nagkaroon kami ng regional
extemporaneous competition dun sa province namin, Zambales, yung principal, ako yung kinuha, hindi yung valedictorian. Ako, na walang honor. Walang honor. So, sumali ako at umabot ako sa finals, like nationals. Wow. Third place. Binibigay lang nila yung mga Rotary Club to eh. What define the youth of tomorrow? Huh? Yun yung mga topics. So, medyo seryoso. Gumawa ko ng niliken ko yung youth of tomorrow sa Pansit Bihon. Ganda. So, yun. Yun yung ano ko. Aside from that, I'm also a classical musician. And an owner of 3 cats. That's me. Yeah. Okay. Sige. Ako, ang background ko, ako ay nag-aral ng food science ng college. So, walang connection sa improv or even theater. Actually, growing up, yung theater kids sa school namin ay parang pinagtatawanan ko pa kasi parang ano ang ginagawa nyo. Pero all this time ako naman ay musician, like ever since high school tumutugtog na ako sa banda. So yun, right now I play guitar for a band called O Flamingo. Wow. And then ako yun. Nominated kayo. Oh my God. World Music. Awit Award World Music. Pero yun, as in hindi ko ever inisip na mapupunta ako dito sa kung nasaan ako ngayon. Para siyang isang malaking plot twist in my life. Kasi even as late as 2021, basta, nag-aaral ako ng food science. Tapos, nagturo pa ako ng math at science sa high school. Tapos, dumating sa point na inisip ko, magtrabaho kaya akong totoo. So, nagbenta ako. Nag-sales ako ng chemicals. Ganong level. Dito yun, sa Eastwood, sa tabi, dito. So, hello, office mates. Sana masaya kayo kasi ako hindi ako masaya doon. Like, parang 2 days pa lang ako in. Parang hindi to for me. So, Ganda tapos bago mag-spit ay nagkukumpone ako ng ref. Totoo? Bumubuo ako ng refrigeration system. Oh my God. Sa truck. ng mga ganong level. Hindi ref, hindi as in Ito kasi may sira container. namin ngayon. Sa truck pala. Baka linis lang yan. Linis lang. Pero ngayon, nung umiikot yung mic, parang napaisip tuloy ako kung kailan ba itong nagsimula itong improv in me. As early as high school, magsasubmit kami at magpre-present kami ng projects na hindi namin pinagplanuhan. Tapos parang go lang, walang cite ng sources. As in, wing it. Grabe. Pero makakakuha kami ng good grades from it. And then at the same time, I think ito yung naging effect ng pinakamagandang na idulot ng pag-aaral ko ng food science ay yung academic org ng food tech ay merong application process na merong isang week na meron silang challenges na ipapagawa sa'yo. And then yung challenges na yon were improv games pala all along. Like, so yung ABC soap and yung mga parang beauty contest, yung ganung format ay na-experience ko na noon as a freshman. Tapos na-realize ko when I was doing it, parang, parang okay to sa akin. Kasi parang yung mga kasama kong aplikante, hirap na hirap. Tapos ako parang, masaya naman. Gamified and at the same. So parang, yun. Pero, cut to 2017, nag-enroll ako sa Third World Improv. Tapos, yun na. Hindi na ako lumingon ever since then. As in, in-influence pa niya yung jowa niya. Binilhan ako pa ng class to share the experience. Ganda. Yes. Ang interesting, no? Na mga kwento, no? Hindi ko alam kung alam na rin ninyo lahat yan sa isa't isa. Pero ang ganda na ma-share. And for sure, yung mga fans ninyo, listeners, yung mga bagay na gusto rin nilang malaman, labas dun sa napapanood nila sa inyo, no? Pero kaya ko rin siya tinanong kasi gusto ko interesting din malaman or mag-reflect kung paano nakakatulong yung mga background nyo na yan sa pag-i-improv nyo and paano nakakatulong yung pag-i-improv nyo sa mga ginagawa nyo. Na background. Nakakatulong yung improv background ko sa currently ginagawa ko dahil puro improv lang yung ginagawa ko. Oo, wala akong ibang ginagawa right now. Sige. Isip ko ng mas seryosong sagot. Bilang content creator,
pag may kinakausap akong mga ibang content creator, hirap na hirap sila kasi meron silang outline, tapos may shot list, tapos ang dami nilang iniisip. But most of the time, kapag ako gumagawa ng content, wala akong iniisip. On lang ng camera. Pag may naisip ako, go lang, salang lang. So I feel like with that, mas nadalian ako gumawa ng maraming videos. Dahil, yun nga, parang yung preparation niya, sobrang konti lang. Ako, as a teacher ng higher ed, Yes. siguro, dahil nasabi naman natin 2006 pa kami ni Ari. Siyempre, nagbabago, may iba-ibang eras na rin yung pagtuturo. I think yung ngayon mas... First year mo yung in Ateneo was 06, di ba? Hindi, 2002 ako unang nagturo. Okay. Pero paputol-putol. Okay. Pero naalala ko nung nagre-rehearse sa tayo for spit at nag-show na nandun ka pa rin sa Ateneo as a student, as ako as a teacher. So, yung sa akin nga, parang ngayon nandun ako sa stage ng pagtuturo na naiintindihan isa pang bagong learning yung ano yung student-centered learning na I should be always open to that I should not find it insulting when students press the eject the teacher button. Kung higher ed kasi parang ang feeling ko adult learners na sila. So kailangan parang how do I make you look good as a learner? Pwedeng mag-take ako ng backseat. Kahit sinabi kong KSP ako noon, hindi ko dapat agawan ng eksena si student. Kasi nung bago akong teacher, I will admit, it was really, I'm the teacher and this is about me. So, pero ngayon syempre bago mag-pandemic, mas hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa kanila. Kaya gusto kong isipin, mas nagiging dialogue lagi yung learning. Ako yung tagapagtindig ng mga bakod na sana low enough so that they are able to quote-unquote play who they play with their own strengths habang nandun sa bakod na na-set up ko as a teacher. Yun. Ganda. Kayo, meron? Ang ganda, yes, ang ganda. Improv really made me a better listener. Sobrang totoo yan. In my previous work, I handled a team of 5. So, parang whenever we do meetings, I start it with check-in. So, what we usually do sa shows, before the shows, may check-in. Lalo nung nag-pandemic na. And for me, sobrang nakatulong yon kasi dun sa check-in, hindi pasok, personal yon. As in, where are you coming from? What are you feeling right now? Because for me, my role as a leader is not to pressure them, but to empower them really. And that starts with me really listening to them. Like, kung ano yung sinasabi niya, bakit niya to sinasabi? Saan siya nanggagaling? And not only to my team, but also to the upper management. Kasi minsan, di ba, nagka-clash yun. Tapos, yung role mo as manager, kailangan mong ipaintindi to your team, ano yung gusto talaga mangyari ni management. Kasi magkaiba kayo ng goals. Kasi nga, magkaiba kayo ng vision and role sa mga positions nyo. So ako, parang consciously, bigla ako na lang one day, oh my God, ito yata yung role ko. Kasi, ito yung sinasabi ng mga team members ko na, unfair. But management, actually, when I listen to them, may point naman talaga. It's really for the growth of the business. Dito talaga yung direction na kailangan natin puntahan. Hindi pa naiintindihan yon ng mga members mo because iba pa yung line of sight nila when it comes to business. So now, hindi ako para mainis sa'yo. Pati mo kasi maintindihan. Hindi mo talaga maintindihan kasi hindi ka yung CEO. But now, I felt, ako din naman, nakaramdam ako din. But I felt improv when I started doing improv. And that's when kasi I also became a leader, a manager in my previous work. So parang ako, natutuhog ko na, kumbaga, by just really listening to them and making them understand. So, it helped me become a better listener and a better communicator in teams talaga. But overall, in general, it just helped me become a better person. Yes! There you Yun go. lang. So, Green yun talaga flag, for Cara. me. Yeah. For me, ang Ganda. Ako naman, ito mas seryosong sagot na. I think improv... Bakit naman? Kasi kanina... seryoso yung kanina. Oo. It taught me how to be a better communicator in general. Nagamit ko siya in my past relationship. And at the same time, para ma-relate ko dun sa currently na pinagdadaan ko now, my partner passed away around almost 3 months ago. And I feel like improv really taught me how
to be more mindful kasi yun talaga yung it's very mindfulness centric ang improv. How can you be mindful about others? Pero dito naman, it taught me how to be more mindful about myself. Like paano ko i-handle yung grief na pinagdadaanan ko? Magka-crumble na lang ba ako or kailangan ko bang mag-push through? It taught me how to listen to my body and understand na okay, kailangan mo na magpahinga. Siguro ngayon kailangan mo na umiyak. Pero bukas, try mo ulit na bumangon. Pero kung hindi mo pa rin kaya, at least yun, na-increase lang yung awareness ko basically. I feel like it really helped me deal with the grief na pinagdadaanan ko ngayon. Yun. Ganda. Oh. Sige, Okay. top that. Competitive pala. Oo nga eh. Competitive Oo nga eh. pala. Nilabas yun. Nakabuelo si Carl, For nakabuelo si competition. Carl. Sige. Well, sisimulan ko lang sa yung background ko, paano siya nakakatulong sa improv. I think me having like a more technical background ay mas yun naman yung ambag ko sa grupo. And at the same time, yung time ko performing with the band allowed me to sort of gain a network and yung on-stage experience na nakakatulong sa paglalaro ko on stage. And then, kung paano naman natutulungan ng improv yung buhay ko or yung context, I feel like parang ilang beses ko na to sinabi sa universe. Pero parang everyday, gumigising tayo nang hindi natin alam kung anong nangyayari. So parang essentially, lahat tayo na people on earth ay nag-i-improvise. And then at the same time, most of the time, pag nagpaplano tayo, parang 98% of the time, hindi siya mangyayari. At yun siya. So parang it's not about what the plot twist, hindi siya tungkol sa kung ano yung epekto ng plot twist, pero kung ano yung gagawin mo dun sa plot twist. Kung paano mo i-yes and yung mga binabato sa'yo ng buhay. So with that, I guess my question is, did I top your answer? Ganda. Yes. Oh, let's vote. Okay. Sulat nyo dun sa 20 meter. Importante sinabi ni Papu kasi I think hindi naman sana nagpapaka-competitive yung Pilipinas sa iba. Pero I think sa daigdig din na sa Pilipinas parang, or at least sa Metro Manila, traffic pa lang. Parang traffic pa lang. Hindi mo na alam kung paano mo tutugunan yung traffic. And being resilient, di ba, should not necessarily be just, saying yes, kasi yun yung sinasabi natin sa improv, saying yes does not necessarily mean being resilient and being matiisin. And di ba, parang it just means saying yes to what is to what makes you become the affirmative of your character. Tama ba? Sorry. Yes, true. affirmative Yes, of your character. your truth. Tama. Oo, di ba? Parang kung gusto ko mas maging mabuting nanay at tatay, hindi ako dapat nag-yes sa traffic Correct. lang, di ba? Na hindi ako dapat nag-yes sa baha, sa flood control na hindi maayos. Boboto tayo ng mas maayos. Oo, Diba? yun yung higher yun yung yes, di ba? yes, Yun that's yung it. higher yes na eventually sana matutuhan natin. Sorry, wala. Kasi yun nga, everyday is an improv. Every day is an Every day improv, is an yes. improv. Every day is an Is improv. an improv. Every day is an If gusto nyo improv. makakita kung paano ang planadong araw, hanapin nyo ang series na tinatawag na The Rehearsal. Oo. Series. Parang it's a mini series. I think there's a couple of episodes. Na it's so interesting because there's one guy who basically meron siyang specific scenario and gagawa siya ng napakalaking like map na if ginawa to ng tao, ganito yung possible na mangyayari, ganito yung possible. And basically nagba-branch out lang siya. It's so nakakabobo pero sobrang like ganun pala yun. Ang planadong araw. Noted. The rehearsal. The rehearsal. Sige. Pero balik tayo doon sa sinasabi ni Sir Ariel, no? Parang, Lakas naman makashare ni Anne. ay sorry. Hindi ako sanay kasi, Dear Ariel. Siyempre, siya nasa school ako, teacher si Sir Ariel doon. Hindi ko lang siya naging teacher, sayang, no? Pero, parang napunta yung usap din sa mga nangyayari sa labas ng theater, ng performance play ninyo. Marami nangyayari sa labas. No? And parang conscious ba kayo na matackle yung mga social issues na yan sa play ninyo? And kung yes, ay ano ba siya? Ano yung nagagawa niya or natutulong niya to raise awareness? Yeah.
Ako, I would say, dahil nga what we do is so highly dependent on the audience, inevitably natatakel siya. Especially if yung social issues really mean a lot dun sa audience na ibabato nila siya sa amin. So, hindi man namin sadyain, pero kung ginusto ng audience, ay dun talaga pupunta. Pero at the same time, kami rin naman as individuals ay very... Aligned din siya sa values. Yes, sobrang aligned naman sa values. Parang nakailang, like for the past 12 monkey shows, nakailang kibuloy tayo. From the Nakailang audience, Alice Go. ilang Alice Go. Like, Ano ba, parang yung alignment no, ng values, ano? Mukhang kayo as a team, aligned, no? yes. Pero syempre, hindi nyo control yung audience. Meron na bang experience na hindi received well yung mga banat nyong ganun? And kung yes, ano yung nangyari? Kung ano naman, hypothetical, na kontra dun sa mga banat nyo yung audience, ano naman yung improv na gagawin niya? I would like to believe na hindi pa siya nangyayari dahil nga binabasa rin namin at tinitimpla namin yung audience sa simula pa lang. Yeah. So parang more or less nagigauge na namin kung anong klaseng audience itong mga to. Pero kung meron man, tahimik lang sila. Like, they're not very vocal about it. Kasi, yun nga, Outnumbered sila. dahil ang following namin ay aligned din sa values namin. Some. A lot. Yeah. Oo. So, malamang, yung mga manood sa shows ay majority ganun. Siguro 99.9%. Tapos may 0.1% na others. And we welcome them. Yes. Parang we would like to see it as an opportunity for us to share with them kung ano rin naman yung side namin. And hopefully, Through entertainment. Para hindi mabigat. Same way na kunyari merong mga videos kami na pinapost online na medyo nagiging political and then minsan nagkakaroon ng Discord. Discord? Discord at discourse among the Among the followers, commenters. the commenters. Parang hindi namin sila parang block ka na lang namin kasi iba yung pananaw mo. Parang hindi, parang sige, dyan ka lang, di ba? Mag-comment ka kung anong gusto mong sabihin. And then, Bahala na. balik parang mangyayari na lang yan. Correct. Kasi ayaw natin mag-build ng echo chamber naman sa... Thank you for that. Yeah, oo. At ang maganda ngayon, yung mga audience natin online, meaning yung mga nagko-comment, sila din yung sumasagot kapag may mga ganong comment din. Parang, so makikita mo na minsan may mga ganun nga, although parang very konti pa lang ngayon, no? Mayroon din talagang support. Nasa ilalim lahat. Oo, may support talaga na sumasagot din yung community ng Spit online. And sumasagot sila the way we would answer. Yes. So parang lumalabas tuloy na naka-attract tayo ng audience na more or less pareho sa kung paano tayo as people. Which I think is so beautiful. Yes. But I also think mahalaga yung sinabi mo, Carl, na sana wag lang ding echo chamber. Kasi sayang din naman kung dapat talaga, I think, dapat dialogo lang din. Meaning, paano nga ba mag-isip ang ibang taong hindi natin katulad mag-isip para baka mas matuto tayo sa isa't isa. Ayoko din sabihin na tayo lang yung tama, period. Kundi may paninindigan din kasi may pinanggagalingan kami kaya ganito yung tindig. At baka saan kaya kayo nanggagaling? Kaya ganyan yung tindig ninyo. Tapos baka doon tayo magkaunawaan. Mahirap yun, hindi yun madali. Pero kaysa nga sa kung sino lang din yung parang preaching to the choir. Wow, using all these metaphors. Tama yun, Pero tama yun. All of those idiots. Idioms. Pero diba, para hindi siya... Kasi masaya, natutuwa ako kung lumawak pala yung audience natin dahil pareho tayo ng parang ito pala yung gusto nila ng humor din. 'Di ba? Ito yung ganito yung gusto nilang palabas din, entertaining, but they also say we're intelligent. I mean, gusto ko i-embrace yun, we're intelligent, we're witty. 'Di ba? Parang and it's sana yung mga taong conventionally sasabihin natin na hindi nyo kasi gets kasi hindi kayo intelligent. Baka iba lang yung standard nila of what is witty and what iba is yung intelligent. Taste nila. Yeah. I think it boils down to the matter of taste. Yeah. Like, hindi nyo kami vibe.
okay. Oo. But I'd also like to listen to why? What is your kind, and maybe what are your stances also, and why do you? Bakit ganun yung tindig ninyo sa mga bagay-bagay? Yeah. Pwede ibalik dun sa bakod na mababa. Oo, na parang pwedeng, tsaka ano siya yun yung nature ng improv nga na ano siya, interactive. Na hindi siya one way na kung ano yung sasabihin nyo, isang ganun lang. Gusto niya rin nung balik. So, balik din sa pakikinig, no? Na magandang lesson din sa improv yung marunong ka makinig sa audience mo. Ganda. Pero hindi ibig sabihin na walang ethics. Iba pang usapan siguro din yun, no, Totoo, Ali? totoo. Iba naman din yan. Parang of course, kung may mali. Pero bago siguro sana bago magsabi na mali iyon, mangyari muna yung pakikinig sa isa't isa. Oo. Baka lang hindi ko alam kung paano yun. Kasi the same way na may mga suggestions tayo na hindi na, parang alanganin kami, kunin yan, parang hindi yan yung ayaw na, parang, di ba parang ayaw nating mag-beauty contest na Miss Viva Max. Viva Max. Oo, Viva Max. Pero pang isa, di ba? Shabu. Yes. Sa, sa yung Shabu? Sa Skydome. Skydome. Parang, Si Viva Max. Ayaw nga ba natin? well, parang or baka hindi yun yung pinakamapag-alagang, parang hindi natin maaalagaan yung sarili namin sa ganitong 1,200 na audience. May from the crowd nagsabi na Shabu. Shabu. At Pinalitan. muntik nang kunin. Pinalitan, naging kape. So parang Okay, same lang. Okay. Papagising. Pero Okay, kasi no. baka lang hindi kasi mapag-alaga din both mahirap. sa amin at sa audience na nandun. May mga nagtitig din kasi ng videos. So kapag ganun siguro yung topic, baka pag pinost at hindi buo, out of context. Ma-miss So, ang ganda nung misconstrue. maganda na na-mention ni Ariel yung term na alaga. I feel like it's a term that we use all the time sa aming everyday language na inaalagaan namin yung isa't isa. At the same time, inaalagaan din namin yung audience and all the other, lahat ng pwedeng alagaan, inaalagaan namin with the expectation or the hope na kami rin naman ay inaalagaan ng audience. So, di ba? Parang mutual alaga. Yung laging sinasabi na make your scene partner look great. Hindi make yourself look great. Laging ganun. And it applies to the same when we build shows. Parang kunyari, di ba sabi mo yung sa sightlines kanina, we were very mindful of it. Kasi nga, ayaw naman namin na parang, nasa amin na yung pera niyo, bahala na kayo dyan. Parang alaga pa rin. Kung kaya naman. Parang yung, improv is actually, every time we do improv shows, it's a 4-way communication from one person. Parang rotary. 4-way. 4-way. Is it the truth? Is it harmful to others? Sorry, Carlo. It's always, there's 4 ways of communication that an improviser experiences whenever they go up on stage. It's always the improviser to improviser, character to character, improviser to character, and improviser to audience. So lahat yan pinagsasabay-sabay namin. So very mindful. Yeah. Very considerate. Malaya pero may alaga. Bagong t-shirt. Bagong t-shirt. Malaya pero maalaga. May alaga. May alaga. Kasi syempre, di ba, may alaga pusa. Pero, kasi di ba, yun niya spontaneous, may freedom kayong sabihin gusto nyo, pero may ano pa rin, may responsibility pa rin. I think care is at the forefront talaga. Yeah. More than the entertainment factor, it's always the care first. And kami sa Linya-Linya, ramdam na ramdam namin yung care sa collaboration natin sa Linya-Linya Expit, Kaya, yung team namin, matagal na naming iniisip na sana mangyari to. And gusto naming magpasalamat sa Spit lang sa team ninyo for making this happen, So, yun lang, happy kami na release na yung shirt at hindi lang siya isa, 3 siya. Yay! Yung mga mukha nyo lahat nandun. Pwede nyo silang kolektahin. Pwede nyo silang kolektahin. And so, yun, isegue ko lang doon. Sabi nga ni Sir Ariel, ang segue ay pareho din ng mga salitang pinag-ugatan ng sige. Yan, di ba? Sige at segue, parehas na. At sequence. At sequence. Mukhang magkakaugnay sila. Yan, ang ganda-ganda.
Pero in-invite ko yung mga listeners natin at saka yung mga Spit fans dyan, linyalinya.ph, nandyan na yung collab shirt natin. And yun yan, may chance kayong i-collect yung mga yan. At kung yung tickets natin ay mabilis maubos, likely ganito rin yung merch natin. So, sana unahan na lang kayo dyan. Pero grabe guys, yung natin, itong event mamaya, grabe, walang 38 minutes ay naubos agad yung tickets. Grabe talaga kayo, no? So, yun, 5 tickets ang limit natin, no? Tama. Biro lang. Ano tayo, 80 yung tickets natin dito. 5 lang pala. 5 lang pala. 5 pala. Sorry. 5 pala lang kasi kaya. Tayo lang pala. Tayo lang. Kulang pa sa atin yung ticket. Pero grabe guys, no? Totoong-totoo yung ubusan ng ticket sa Spit, no? Ginawa na nga namin 11:59 PM para wala masyadong abang, pero naubos pa rin siya. So, yun, no? So, yung event naman natin mamaya, whose linya is it anymore? So, so yan ang part ng collaboration natin. May isang event na tayo. At as early as now, ang dami nang naghahanap ng isa pa daw na event. So tingnan natin yung power yung energy ng Spit kung kaya nila sa dami ng events na nakapila sa kanila ngayon. Pero yun lang, gusto ko lang magpasalamat from Linya to Spit and sana support nila yung merch natin. Thank you, Linya. Thank you. Salamat din, Linya. Salamat din. Salamat din. I-hello naman natin. Pwede ba natin gawin na ito? I-hello naman natin yung iba pa natin mga kasama sa Spit. Of course. Si Bibay nasa labas. Si Bibay, si Thea, si Monica at Chester, Si Ding Angelica. Dong. Angelica, And Missy. Missy and Happy. Ano ba? Ako nga si Ae. Ako nga si Ae. Andyan sila ngayon. Yes. And nakakatuwa kasi yung mga nag-perform dito nung una ay hindi ito, except si Papu. Yes. So, kayong apat mas dito. Pero special din kasi I think baka isa sa mga huling performances ba ni Akong itong Yun dito. ito yung huli. Yes. Kasi wala siya nung rent. Bar Road rent. So medyo special din sa amin ito dahil nakasulat din dyan sa wall niya sa wall natin yung pangalan ni Akong. Pero yun, kami super happy namin na nandito ulit kayo. Second na performance ng Spit dito. Yay! This time naman, inopen natin to the public and hopefully hindi ito yung last. Pero super excited na namin na mapanood ulit yung Spit. And yung mga nanonood ngayon, nakikinig, ang ganda marinig yung kwento ng mga members, no? Silang 5 pa lang to, no? Yes, oo. Malay natin, may second round tayo sa May walo pa. sa walo pa, pero ang saya lang marinig yung mga kwento sa likod ng stage, no? Pero in-invite namin kayo, no? Ang dami-daming shows na nilalabas ng Spit. Ang bilis nga lang maubos, kaya unahan na lang. So sana i-follow nyo yung pages nila at abangan ninyo yung mga magiging shows nila. Ako na nag-plug, no? Pero kayo, kung gusto nyong i-plug pa yung mga upcoming shows ninyo. Wala, sold out. Sold out lahat. Ang hirap. Basta follow us at Spit Manila on everything. It's there. It's there. It's Pag may there. show, nandyan. Yes. Pag may tickets, nandyan. At kaya salamat sa lahat ng mga Sumusuporta. sumusubaybay, sumusuporta. Thank you. Maraming salamat. Oo. Kaya sana itong linya-linya shirt, malapit na po ang mga undas, mga ganyan. Undas Pasko, baka yun yung mga gusto nyong isuot sa simbang gabi. Perfect. Ganda, Couple ganda. shirts. Couple shirts. Couple shirts. Trouble. Kasi tatlo yung Couple. tatlo Variant yung barkada. naman, variant. Kumpletuhin nyo yung mga... Variant. Variants. Parang shampoo. Parang COVID. Wag naman. Variant eh. Pero grabe, ano lang, parang ganda lang din, timely rin yung post ninyo recently na 15 years ago ay nag-post kayo ng status na Spit gig in Leong Hall, Ateneo. 2009, Tonight at before 6 Enjoy yan. No? Grabe to. Tickets at 100 pesos only. Grabe, no? And caption nun, galing kay Chester, no? Success isn't really overnight. Ilang gabi ang... Ay, yun yung tanong ko pala. Ilang gabi nga ba yung success?
22 22 years. 22 na years times 365. So, Pero, 60,000. nakikita ko sa 600,000. comments grabe yung mga nakasubaybay sa Spit. Super duper happy sa success ninyo over the years, and especially now na lalong sumabog siya online. Super deserve and super happy namin sa Spit. Kaya congratulations. Thank you. Maraming Thank you, salamat. Ali. Thank you. Yes. At inista ka na ba noon, Ali? Kaya 2009. graduating year ko yan. Graduating year. So, kaya naalala ko, hindi ko lang sure ako may napanood na akong Spit nun. Yun yan, nandun pa si Sir Gabe, no? Yun. So, ang galing lang, no? Nag full circle din. 100 pesos din yung TF namin nun. Oo, grabe. Pero Yun naman siya, parang, we weren't necessarily in a bad spot. Like, Yes, we were so grabe. happy. Yes, we were grabe. happy then. Parang, Yes. Ang ganda. Like, masaya Yeah. kami sa mga gigs. Yes. And then, parang bumukol kami. Parang, binutas namin yung kisame nung bahay kung nasan Yes, kami gumagalaw. yes. So, meron pa palang pwede. May second floor Yes. pala But second floor tayo. pala yung bahay all along. Student After council. 22 years, nandun pala yun. Kaya nga salamat kasi I think the student council of that time, maybe the followers sustained us, di ba? Nag-broaden, naglumalim, pero yun. So, kung may 100 pesos noon, salamat sa student council yata nung panahon na yun. So, kung senior year nyo yun, student council ng Yeah. panahon nyo yun. Yeah. Ayun. Kaya, wow, grabe, no? Super excited pa sa mga gagawin ng Spit. Simula pa lang ulit doon ninyo, no? Ngayong sumabog online, ang daming lumalabas na content, mas marami pa silang i-expect na ilalabas ng Spit in the next months and years. Yes. Hari Nawa. Yes. Hari Thank you Nawa. so much, Hari. guys. Grabe. Thank you. Ang saya nito. And salamat sa lahat ng nakinig. Again, follow nyo yung Spit Manila. Follow nyo rin individually yung members nila. Kasi content creators din sila. Ang dami nilang amazing na ginagawa individually. Hindi lang silang 5 dito, pati yung ibang members. Support natin sila. And ayun, again, linyalinya.ph. Punta kayo dyan para makuha yung shirts. And Yes. thank you, everyone. Thank you. Thank you, Spit Manila. Cue Ingat. Budot's music. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office.